or sa papa ng boyfriend ko. Kasi sa papa niya din ito. At mag-isa lang ako dito palagi kapag umaga at tanghali kasi nasa trabaho na sila yung papa niya, si Andre. Ayun, study na lang ako ng Russian language kasi next week na yung pasukan namin. Sa institute nila, mga 15 minutes lang naman to walk papuntang institute nila. At yung mga kaklase ko ay mga foreigner din daw. Pero hindi naman kami madami. Pero okay lang naman yun. And can't wait to meet them finally next week. At ginagawa ko lang dito ay mag-aral lang muna ng language nila para naman matuto kung makipagkwentuhan sa papa niya or sa relative niya kasi hindi kami nagkikwentuhan ng papa niya. Nagkikwentuhan naman kami pero si Andre yung nagta-translate or gumagamit ako ng cellphone, ganyan. Wow. At pag umaga, palagi ako prepare ng papa niya ng oatmeal. Thank you. Bago siya pumunta sa trabaho kasi siya yung unang gumigising sa amin. Kami mga 7:30 na kami gumigising ni Andre kasi hindi naman siya matagal mag-prepare, mga 30 minutes lang. Kumakain lang siya at saka magbibihis lang ng damit. Hindi sila dito naliligo palagi kasi hindi naman kagaya dito sa Pinas na mainit at saka madaling pawisan. So, need natin maligo araw-araw at magbihis ng damit araw-araw. Kasi kapag hindi ka nagbihis sa Pinas, sasabihin, ay, ganyan na naman yung damit mo, ganyan. Pero sila dito, wala naman silang pake. At hindi sila toxic-minded. At sinusuot pa nila yung damit nila mga 2, 3, or 4 days kasi hindi sila mabilis pawisan. So, ayun, no need to maligo araw-araw or magbihis araw-araw. Kasi iba yung climate nila dito, ganyan. Tapos kapag lalabas naman sila ay magbibihis din naman ng ibang damit. At kapag babalik ulit, yun na naman yung damit. At ako din, nasanay din ako na 2 days lang naman yung paggamit ko ng damit. Pero naliligo naman ako. For example, kahapon naligo ako. And ngayon hindi ako maliligo at bukas na lang maliligo ako. Kasi kapag hindi ako naliligo, yung dandruff ko, bumibisita na naman, ganyan. At saka, I'm going to share with you pala yung mga galing sa Pinas na mga mura lang na binili ko na mahalaga para sa akin. Para sa akin lang naman. Wow. Para sa face ko, ganyan. Kapag bibisita na sa akin yung people, mga tagyawat, kapag parating na yung period. Or bisita talaga yung tagyawat kasi yung climate daw nila iba dito. Parang hindi sanay yung mukha natin dito. Charot lang. Kaya nagdala ako ng katsalis. Napakamura lang ito sa Pinas, mga 40 or 30, iwan ko. Basta napakahalaga ito para sa akin. Para sa akin lang naman. Kasi kapag may pimple ako, ninalagyan ko ito. Kagaya nung sumali ako ng Sinulog 2018, sobrang dami talaga ng as in, dami ng pimple ko, tagyawat ko dito. Kasi yung headdress namin napakalaki. At saka palaging pinapawisan. At katapos nga nung sinulog namin, umuwi na kami at marami pa rin yung pimple ko at wala kaming ginagamit. Silka lang na sabon. At saka may nag-recommend sa amin na neighbor namin at sinabi niya na effective daw yun. Tapos after a week na ginamit namin ay napaka-effective na niya at nawala yung tagyawat ko, pati yung ate ko yung gumamit din. Hindi namin nagustuhan yung amoy niya nung simula pa lang nagamit namin. Pero after nga ay nasanay kami sa paggamit ng katsalis. Ayun, ganda naman siya. At yung first time ko din na pagpunta dito sa Russia ay nagkatagyawat din ako. At saka yung likod ko din nagkatagyawat, back acne. At hindi ako nakapagdala ng katsalis. So yun, pag-uwi ko, sobrang dami din ng tagyawat ko. Ngayon, andito na ulit ako sa Russia. Kaya yun, nagdala na ako para kapag bumisita si tagyawat, I am ready to fight! You can do it! Char, yung back acne ko, hindi pa naman masyadong okay siya kasi may mga mark na brown. Kaya nagdala din ako ng Cebu de Macho. Napakahal lang din nito. At nilalagay ko to sa back acne ko para naman ma-moisturize niya din. Sa back ko lang to ginagamit. Kasi sabi nila pang tanggal daw to ng mga mark. At syempre, palagi akong sinisipon or hindi lumalabas yung sipon. So palagi akong mayroong Vicks, Menthol, kasi hindi sa ilong. Palagi ko to dinadala kahit saan. Nice. Lalo na yun, kating ko mas menthol talaga siya. Nice. Ito, mura din ito sa Pinas.
Pinadala ko siya palagi din. Sobrang importante nito sa akin. Bago pa lang siya. At nare-relate niya din yung pain at saka yung mga itch. Yung ganyan. Oh my God! Yung papa ko din nito ay mahilig noon. Kating ko, kinukuha ko minsan yung sa kanya. Tapos dinadala ko din sa paaralan nito. At nilalagyan ko yung mga kaklase ko sa mata. Tapos ayun, yung mga mukha nila parang ganyan na. Pero hindi naman sila nagagalit. Okay lang sa kanila. At next ay aloe vera lipstick. Ganyan, pink siya. Ewan ko kung ano ba ito. Basta pang moisturizing daw siya. Okay. At next ay itong aloe vera din. Ginagamit ko lang naman ito kapag gabi after ko mag-wash yung face kasi pang moisturizing daw. Wow! At bumili din ako galing sa TikTok. Ito, basta pang ano lang to, yung mga baby hair. Wow! Para naman ma-relax yung mga baby hair na. At syempre, itong omega. Napaka-importante din ito kasi kapag sasakit yung tiyan natin, ay may omega. Ayun. Ginamit din ito ng boyfriend ng ate ko sa New Zealand nung pumunta din siya sa Philippines at ginamit niya ito. Sabi daw nila, effective. Effect naman sa kanya, ganyan. Wow! Ginamit ko din sa boyfriend ko nung pumunta din siya sa Pinas first time niya. At sobrang sakit daw din ng tiyan niya. At ayun, nilagyan din namin. Effective din siya, may. At next ay efficacent oil. Kapag masakit yung mga muscle, yan, ganyan. Yes, kami may medicine. So, ayun, mga banyos. I mean, banyos yung tawag na nakawaray dito. Ewan ko kung yung tawag sa Tagalog nito. Nakalimutan nito. At yun lang naman yung mahalaga sa akin. Hindi ko sa Russia kasi walang product dito na mga mura. Kagaya nito, sobrang important. Yun lang naman. At next vlog ay doon naman tayo sa institute. May classmate. Iwan ko yung mga mukha nila. Baka mga mostly Chinese or mga Mohammed ganyan. Pero okay lang naman. Okay lang yung Chinese kasi business-minded sila. Gusto ko makipagkaibigan sa mga business-minded. Char. So, yun lang. See you next time. Bye.